Are you kidding me? Puno ng sarkastikong tanong nito sa kausap. Nanatiling seryosong lalaking kaharap ang boss niya. I'm not. Tipid, ngunit nandoon ang otoridad sa boses ng lalaki. Malalim na napabuntong hininga si Silas. Ibig ang sabihin ay talagang uuwi na siya ng Pilipinas. Babalik na siya sa bansang sinilangan. Bukas na bukas rin ay kailangan na niyang tumungong Pilipinas. Nakahanda na ang tiket niya pabalik roon dahil inayos na lahat ng kanyang boss ang tungkol sa pag-alis niya. Wala siyang magagawa dahil ito ang utos. Lumabas siya sa private office ng kanyang boss at tumungo sa nakaparadang sasakyan na pagmamay-ari niya bago tuluyang umalis. Kakalapag pa lang ng eroplanong sinakyan niya. He's already in the Philippines. May munting ngisi ang sumapil sa kanyang labi. Nang makababa siya ng eroplano, pumunta siya sa luggage carousel at kinuha ang isang kulay itim na maletang pagmamay-ari niya. Isinuot niyang sunglasses bago naglakad. Sa waiting area, may nakita siyang lalaki na kilalang kilala niya na may hawak na malaki at puting banner at nakasulat ang kanyang pangalan. Napailing na lang siya at naglakad palapit doon. Sup bro? Walang buhay na boses na bati ng lalaki sa kanya. Yeah, tipid niyang bati rito. Sabay silang naglakad patungo sa sasakyan na pagmamay-ari ng lalaking kasama niya. Isa ito sa kaibigan niya rito sa Pilipinas. Hector, tawag niya. Nilingon naman siya ng kaibigan at binigyan ng nagtatanong na tingin. Let me drive your car. Umiling ang kaibigan. Hindi ko ipagkakatiwala sa iyong pinakamamahal kong sasakyan, no? Darn man, huwag mong itratong tao yung kotse. Palatak niya sa kaibigan. Nginisihan lang siya nito at hindi pinansin bago pumasok sa Mustang. Dahil hindi naman pumayag ang kaibigan, pumwesto siya sa passenger seat at hinayaan itong magmaneho. Anong dahilan? Rinig ng tanong ng kaibigan sa seryosong boses. Bumuntong hininga siya. It's confidential. About being an agent? Nakangising tanong nito. Tumango siya. Kung hindi dahil sa trabaho, ay hindi na ako babalik dito sa Pilipinas. How's the organization? Pagtatanong niya, ibinaling ang usapan sa kaibigan. Still the same. Kailan ka babalik ng organisasyon? Mas tumarami na kami. You know, we're always open. Babalik lang ako kapag may napangsawa na ako. Nakangisi niyang sagot. Mahinang natawa ang kaibigan. Alam nito na wala siyang sineseryosong babae kung kaya'y imposible nitong makabalik. Where should I drop you? My house. Tipid niyang sagot bago sumundal sa kinauupuan at pinikit ang mga mata. Ilang minuto lang ay huminto ng sasakyan. Pagmulat niyang ng mga mata ay bumungad sa kanya ang bahay niya. Bahay na binigay ng ina niya noon. Malalim siyang bumuntong hininga bago binuksan ang pinto ng sasakyan. Thanks man. Nang makaalis ang kaibigan ay humarap na siya sa gate ng kanyang bahay. Napakunot ang noon niya nang bukas ito at hindi nakalak. Pumasok siya sa loob at pinihit ang hawakan ng pinto bago binuksan. Mas kumunot ang kanyang noo dahil hindi ito nakalak. Pumasok siya sa loob ng bahay, inilibot ang paningin at nahagip ng kanyang mga mata ang picture frame na may lamang litrato. Hindi niya litrato yon dahil litrato yon ng isang babae. Isang napakagandang babae. Napailing siya. Iniisip niyang mali ang bahay na napasukan, ngunit hindi dahil alam niyang bahay niya ito. Bahay niya ito. Tumungo siya ng kusina nang marinig na para bang may nagpiprito at may naaamoy siyang mabahong kanin na sobrahan o napabayaan. Mabilis niyang iniwan ng maleta bago tumakbo papunta doon. Sa buka na pa lamang ng pinto ng kusina ay napahinto na siya sa nakita. May babaeng nakatayo habang natataranta sa kung ano ang dapat gawin. Napunta ang tingin niya sa mapuputing hita ng dalaga. Napalunok siya at mabilis na umiwas ng tingin at nahagip ng paningin niya ang ipiniprito nitong nasusunog na at ang kanin na lutong-luto. What the heck is happening? Malakas at galit niyang sigaw bago nagmamadaling lumapit dito. Mabilis niyang pinatay ang kalan. Napansin niyang bahagyang pagkatulos ng babae sa sariling kinatatayuan, ngunit itinuon niya ang pansin sa pagpatay ng kalan kanina. Hinarap niya ang dalaga. What do you think you're doing, woman? Balak mo bang sunugin ang bahay ko? Hindi pa rin bumababa ang galit niya dahil sa kanyang nakita. Napakurap-kurap ang dalaga. Bahay mo? Anong bahay mo? This is my house, you moron. At pwede bang wag mo akong sigawan? Naghihisterikal at galit na tanong rin ito sa kanya. Mukhang hindi nito nagulat at maayos na. Nagsalubong ang makakapal niyang kilay. This is my house. Angil niya at matay itong tinitigan. No, this is mine.
Untag ng dalaga sa kanya. Silas cursed under his breath. This woman must be crazy. Sinasabi nitong sa kanya raw ang bahay kahit hindi naman. Pagod siya at ayaw niya makipagtalo rito. Ngunit hindi siya magpapatalo sa sinasabi nitong kanya raw ang pamamahay niya. Bago ka magsalita dyan, will you please clean this mess first? Puno ng sarkastiko niyang utos rito at walang pasabing tinalikuran ng magandang dalaga. Lumabas siya ng bahay dala-dalang maleta. Masyadong mahalaga ang mga laman noon para iwan niya. Mabuti na lang at may taxing dumaan sa village. Sumakay siya roon at nagpahatid kung saan nakatira ang magaling niyang ina. Why did you give my house to her? Galit at naghe-hysterical niyang tanong sa ina. Kaharap niya ito ngayon at pinag-uusapan nila ang tungkol sa bahay niya. Stepsister mo naman siya. Remember, hindi ba gustong-gusto mo magkaroon ng kapatid na babae noon? Now, mayroon na. Magkasama pa kayo sa iisang bahay. Hindi ba't maganda yun? Mahinahong pagkausap ng kanyang ina sa kanya. Marahas siyang bumuntong hininga. Hindi ko siya kapatid. Hindi ko siya kadugo. Sa akin mo yung binigay. Pero bakit hinayaan mong makitirang babaeng yun? Anak, pagbigyan mo na lang si Sandra. Makisama ka na lang. Anang ina, pagak siyang natawa. At ngayon ay kinakampihan pa ng magaling niyang ina ang dalaga. Ang pangalan ng dalaga ay Sandra. Pagbigyan, simulat sa pool naman yun ang palaging ginagawa niya. Pinagbibigyan ng mga taong nakapalibot sa kanya. Umuwi at bumalik siya sa kanyang bahay o mas dapat sabihin sa kanilang bahay. Naabutan niyang dalagang ginagamot ang napasong balat sa kamay. Tumayo siya sa mismong harapan nito. Nag-angat ang tingin ng dalaga sa kanya at tinaasan siya ng isang kilay. Bumalik ka! At ano naman ngayon? Makikipagtalo ka na bahay mo to? Napakagatlabi siya sa pagpipigil ng galit. Yeah, this is my house. Binigay to ng ina ko sa akin. And now, kailangan ko makisama sa'yo. Sabi na ngang, pinutol niya ang anumang sasabihin ng dalaga. Yeah right. Bahay mo to at bahay ko rin to. Ibinigay ng mommy ko sa akin at ibinigay niya rin niya sa'yo. Now, is it okay? Walang buhay na boses niyang wika rito bago tumalikod. Naglakad siya papunta at paakit ng hagdan nang maramdaman niyang may bumato sa kanyang likuran. Napapikit siya ng mariin bago humarap sa dalaga. Matalim ang mga matang ipinukol nito sa kanya at galit na nakatingin sa kanya. Mabilis siyang naglakad at tinawid ang pagitan nilang dalawa at nilamukos ng halik ang dalaga. Wala siyang pakialam kung sino pa ito. He wants to punish this girl by hurting him that way. He ravished his lips to her and he bit the lower lip of hers. Alam niyang nagulat ang dalaga sa ginawa niya, kung kaya'y hindi ito agad nakagalaw sa kinatatayuan. Tumigil siya sa ginagawa bago lumayo ng ilang dipa dito. That's your punishment by hurting me. Subukan mo ulit akong batuhin, hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo. May pagbabantang aniya sa dalaga na hanggang ngayon ay bahagyang nakabuka ang labi. Bastos! Tili nito nang makatalikod na siya. Napangisi siya bago nilingon ng dalaga. Pupunta na ako ng kwarto ko para makapagpahinga. Huwag mong subukang gisingin ako kung ayaw mong ihiga kita sa mismong kama at ibabawan. Aniya bago ito tinalikuran. Pagpasok niya sa sariling kwarto ay napangisi siya bago napakagat sa sariling labi. Gusto niyang halikan muli ang matamis na labi ng dalaga. Hindi niya maipagkakailang na gustuhan nga niyang paghalik sa dalaga kanina. Inilibot niyang paningin sa kabuuan ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang hindi ito nagalaw. Itinabi niya ang maleta bago dumiretso ng banyo para maligo't magpalit. Gusto na niyang matulog at magpahinga dahil nakakapagod ang buong biyahe. Galit na galit si Sandra dahil sa antipatikong lalaki. Ang lakas ng loob nitong halikan siya at sabihin ng mga yun sa kanya. Isa siyang bastos. Mahina at nanggigigil niyang sigaw. Ayaw niyang mag-ingay dahil katapat lang ng kwarto niya ang kwarto ng binatilyo at baka magising ito at tutuhanin ng banta nito sa kanya kanina. So, you're scared of him? Tanong ng isa sa bahagi ng kanyang utak na mas ikinainis niya. I'm not scared of him. Mahinang palatak niya sa kanyang sarili. Napatingin siya sa kamay at napangiwi. Ito ang naging epekto ng pagpiprito niya kanina bago pa man dumating ang antipatikong lalaki. Sumimangot siya. Medyo mahapdi pa rin ang mga ito kahit pa napinahidan na niya ng ointment kanina. Bumuntong hininga siya bago humiga sa kama. Eto siguro ang sinasabi ng Auntie Alicia niya. Eto ang anak nitong lalaki pero hindi lang niya inaasahang eto pala ang lalaking yun. Naiinis siya dito. Wala pang taong nagawa siyang sigawan. Tanging ito lang.
Nagsalubong ang mga kilay niya at halos magdikit ng mga ito. He's a jerk. A lunatic. How dare he to kiss me? Naiinis niyang pagkausap sa kanyang sarili. Sana pala ay ang mesa na lang ang ipinangbato niya sa lalaki kanina para naman kahit halikan siya nito ay sulit. Napairap siya sa hangin dahil sa sariling naisip. But in fairness, nagustuhan rin naman niya ang halik. Ngunit hindi niya yun aaminin at isa pa, eto ang kauna-unahang lalaking nakakuha ng unang halik niya. At ang mas nakakainis ay napunta lang ito sa isang antipatiko at walang modo. Maraming mga lalaking naghahabos sa kanya, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya binigyang atensyon o pansin. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinaumagahan ay nagising siya dahil sa sikat ng araw na tumatama sa sliding door ng veranda niya. Nakangiti siyang bumangon, ngunit nawala rin ang mga yon nang maalala niyang hindi na pala siya nag-iisa sa bahay dahil may kasama na siya. Bumangon siya at pumunta ng banyo para ayusin ang sarili. Nagpalit rin siya ng sports bra at cycling shorts. Gusto niyang mag-exercise at pumuntang mini gym ng bahay. Glass door ang pinto ng mini gym kung kaya ay kitang-kita kung anong nasa loob at kaya kitang-kita niya kung paano mag-ehersisyo ang binata. Nang lumingon ang binata sa direksyon niya, ay mabilis siyang nagtago, ngunit huli na dahil nakita na siya nito. Wala siyang nagawa at lumabas na sa pinagtataguan. Taas noo siyang pumasok sa loob ng mini gym at hinarap ang binata na ngayon ay nakangisi na sa kanya. What are you looking at? Masungit niyang tanong. Sinusubukang itago ang kahihiyan. Nagkibit balikat naman ang binata. I should be the one asking you that. Sagot ng binata sa kanya at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Lihim siyang napalunok dahil sa klase ng paninitig ni Silas sa kanya. She knows his name. Tumalikod na siya at hindi pinansin si Silas. Nagsimula siyang mag-exercise na kadalasang routine niya tuwing umaga. Nahagip na naman ang paningin niya si Silas na ngayon ay nagpupunas na ng pawis. Wala na itong saplot sa pang-itaas kung kaya'y kitang-kita niya ang walong pandesal ni Silas. Napalunok siya habang nakatitig rito. Tumikim ang binata na mabilis niyang ikinaiwas ng tingin. What's happening to me? Naiinis ng tanong sa kanyang sarili. Marami na siyang abs na nakita pero tanging ito lang nakakuha ng pansin niya. Focus on your exercise, Sandra. Malalim at baritonong wika ng binata. Napatingin siya rito. How do you know my name? Takang tanong niya. My mother tells me your name. Tipid na sagot ni Silas. Saglit naman siyang tumango. Si Silas, ang anak ng babaeng naging pangalawang asawa ng kanyang ama at ngayon ay magkasama silang dalawa sa iisang bubong. Sabay silang lumabas ng gym. Pareho silang tahimik. Natigilan siya sa paglalakad nang mapansing papunta silang dalawa ni Silas sa kusina. Bakit dito tayo? Nagtatakang tanong niya. Nangunot ang noo ni Silas. Sinabi ko bang sumunod ka sa akin? Magluluto ako ng agahan natin. Napaiwas siya ng tingin, ngunit napaharap na rin dito nang maisip ang sinabi ni Silas. Natin? Tipid at walang pag-aalinlangang tumango si Silas. Yes, ayokong hayaan ka magluto dahil baka sa susunod ay sunugin mo ng buong bahay. Napayuko siya. Wala naman kasi siyang alam sa pagluluto. Pasensya na. Di, ikaw nang magaling. Palatak na tinalikuran nito at nagmamatsyang umalis ng kusina. Dumiretso siya sa sariling kwarto para maligo at magbihis dahil sa pawis. Nang matapos, lumabas siya ng silid at bumaba sa hagdan. Pagkababa pa lang ay amoy na amoy niya ang mabangong pagkain. Patakbo siya naglakad patungo sa kusina at doon nakita niya ang binata. Nakataliko dito sa direksyon niya habang nagluluto. Wala ulit itong suot na pang-itaas na damit kung kaya't kitang-kita niya ang matipuno nitong likuran. Nakakapaglaway kung tititigan niya ito kung kaya'y pinilit niyang sariling iwasan itong tingnan. Tumikhim siya't kasabay noon ay ang paglingon ng binata sa kanyang direksyon. The food is ready. Let's eat. Anang binata sa kanya, tipid siyang tumango bago naglakad papuntang hapag. Fried eggs, hams, bacon, and hotdog. Iyon ang mga nakahanda sa mesa. May isang baso ng gatas at isang tasang kape. Umupo siya sa upuan at eksaktong pagdating ng binata, dala-dala ang malaking mangkok na may lamang sinanghag na kanin. Ito ang naamoy ng mabango kanina. Inilapag ni Silas ang dala-dala sa mesa bago umupo sa sariling upuan. Akmang isisubo na niya ang ham nang mahiling tapikin ni Silas ang kanyang kamay. Nagsalubong ang parehong kilay niya dahil sa ginawa nito. Let's pray first, you brat.
Walang buhay na boses itong sabi bago pumikit. Saglit siyang natulala bago pumikit at nagpasalamat sa may kapal. Sabay silang kumain ni Silas ng agahan. Maayos na sana ang lahat kung hindi lang ito sa kanya ipinaalala na siya ang dapat maghugas ng pinggan dahil hindi naman daw siya nagluto. Labag man sa kalooban niyang sundin si Silas, ngunit wala siyang nagawa dahil kung hindi niya ito susundin, malamang ay hindi na siya nito lulutuan ng pagkain. Pagkatapos niyang maghugas ng pinggan, ay lumabas na siya ng kusina. Naabutan niya si Silas na nakaupo sa pang-isahang sofa. Haltang kakatapos lang itong naligo dahil basa pa ang buhok nito at bago na rin ang suot na damit. May ginagawa ito sa sariling laptop at naglakad siya palapit dito. Hey, bati niya. Agad namang isinara ni Silas ang kanyang laptop. What? Sungit mo naman. Ani niya sa sarili. Lihim siyang napangisi nang may maisip na kapilyahan. Umupo siya sa armrest ng sofa at tumingin kay Silas. Do you have wife, Silas? Tanong niya. Nakakunot ang noong umiling si Silas. None. Sagot nito sa kanya. Ngumiti siya ng mapangakit. Want to have make out with me? Tanong niya at bahagyang kinagat ang pang-ibabang labi. Pansin niyang natigilan ng bahagyang binata. Are you a virgin? Walang prenong tanong ni Silas sa kanya. Hindi niya ipinahalata ang bahagya siyang nagulat sa naging tanong nito. Hindi iyon ang inaasahan niyang sisasagot nito. No, sagot niya. She was testing him. Then, I don't want to make out with you. I'm only making out to those who still have their virginity. Sagot ni Silas sa seryosong boses habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Lumunok siya bago tumayo mula sa pagkakaupo. Why? Tanong niya. Kibit balikat lang isinagot ni Silas sa kanya. Now, leave me alone. Huwag mo akong guluhin dahil may ginagawa ko. Mind your own business. Walang emosyon na wika ni Silas sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang tumalikod at umalis. Such a moron. Sa virgin lang daw pumapatol? Whoa, he's getting into my nerves. I wanna punch and kick his balls. Naiinis niyang pagkausap sa sarili pagkapasok sa loob ng kwarto. Ayaw niyang makita o makausap si Silas kung kahit naisipan niyang umalis dahil kung mananatili siya rito sa bahay ay baka masipat masuntok nga talaga niyang pinakamamahal na precious balls ni Silas. Nagbihis siya ng tank tops at high-waist fitted jeans na pinarisan niya ng 4-inch black stiletto. Kinuha niyang handbag na nasa kama bago lumabas ng kwarto. Napairap siya sa hangin nang mapatingin sa direksyon ni Silas nang makababa na siya sa hagdan. Tinaasan niya ito ng kilay. Ibinalik lang ni Silas ang atensyon sa laptop at hindi na siya pinansin. Bumuntong hininga lang siya at lumabas na ng bahay. Pumunta siya ng garahe para kunin ng sariling sasakyan. Binuhay niya ang makina nito at nagmaneho papaalis. Habang nagmamaneho ay tinawagan niyang kaibigan. Isinuot niya ang earpiece sa kanyang tenga nang sagutin ni Luna ang tawag, ang isa sa kanyang mga kaibigan. Yes, Sandra? Bugad ng kaibigan sa kabilang linya. Are you free today? Starbucks tayo? Sure. Nakakapagod ang araw na to, so maybe Starbucks will do. Anang kaibigan. Ibinabano niya ang tawag at nagmaneho patungong Starbucks para makipagkita dito. Itinaas niya ang isang kamay nang makitang kaibigan. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Luna bago naglakad palapit sa kanya. I already order yours. Aniya, nang akmang tatawag ng waiter si Luna. Mukhang hindi nito napansin ang 2 caramel macchiato na in-order niya kanina. Umorder rin siya ng 2 slice of cake para sa kanilang 2. Thanks! Anang kaibigan bago umupo sa katapat niyang upuan. Luna? Tawag niya sa kaibigan pagkatapos sumimsim ng sariling inumin. Nilingon siya nito at binigyan ng nagtatanong na tingin. Anong gagawin mo kung may nakasama kang lalaki sa pamamahay mo? Kung boyfriend ko siya, of course. We will be having a make-love session. Sagot ng kaibigan bago uminom sa inumin. Siya naman ay napaikot ang mga mata sa sagot nito sa kanya. Seriously? Seryoso ako. Ano nga ang gagawin mo? Iyon nga ang gagawin ko. Bakit mo ba natanong? Balik tanong ni Luna sa kanya. Napaiwas siya ng tingin. Nothing. Palusot niya. She can do make-love session with that lunatic. He's not her boyfriend. But even if not, she wanna try it to him. Mukha naman itong kasing yummy. Dahil katawan pa lang nito ay pak na. Wala pa siyang experience. Maliban sa pagbabasa ng erotic novel.
Nang sabihin niya kay Silas na hindi siya virgin, ay binibiro niya lang ito. Naniniwala naman kaagad. Nang umuwi siya sa bahay ng 3:00 na ng hapon, dahil nag-shopping pa sila ni Luna. Well, natanggal naman kahit paano ang stress niya sa binata. Ngunit pagka-uwi ng bahay, ay agad rin niyang bumalik nang makita si Silas. Bakit ang tagal mong bumalik? Bungad nito sa kanya. Hindi niya alam kung ano bang gusto nitong ipakita dahil wala namang emosyon ng kanyang mukha nang tanungin siya nito. Tumaas ang kaliwang kilay niya. It's none of your business. At isa pa, hindi ba't ayaw mo ako makita kaya ako umalis? Mataray niyang tanong dito at pinag-cross ang parehong braso sa tapat ng kanyang dibdib. Mahinang singhal ni Silas at inalis ang atensyon sa kanya dahilan para mas ikairita niya. Masama ang loob niyang umalis sa harapan nito at umakyat ng hagdan papuntang kwarto para magbihis. Nakaka-stress talagang lalaki. Naiinis siya. Sa kabilang banda, pagsapit ng gabi, matapos makatanggap si Silas ng mensahe sa kaibigan, ay agad siya nagbihis para umalis at pumunta sa bar kung nasaan ito. Kailangan niya mag-unwind. Sa 2 araw na kasama niyang stepsister niya, ay labis na sakit sa ulo ang hatid dito sa kanya. I heard that you came back for a mission. Is it true? Bungad na tanong sa kanya ng isang lalaki at bahagya siyang inisihan. Tipid siyang tumango habang nakatanaw sa maraming taong nagsasayaw sa dance floor ng bar. Napakaingay ng mga tao, ng music, nakakasilaw ang ilang lights. Tahimik siya nagmamasid sa paligid. Inilibot niyang tingin bago ibinalik ang tingin nito sa taong kasama. Do you know how it feels to attach by someone? Nagsilubong ang parehong kilay ni Kit, ang taong kasama niya. I don't know, dude. Anong klaseng tanong yan? Umiling lang siya bago nilagok ang alak na nasa sariling baso at ibinalik ang tingin sa dance floor. Otomatikong nagsilubong ang parehong kilay niya nang may mahagip ang kanyang paningin. Agad siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Saan ka pupunta? Tanong ni Kit sa kanya. Hindi niya ito sinagot. Naglakad siya papunta sa kung saan nagkukumpulan ng mga lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali sa kanyang nakita. Nang makalapit siya sa mga ito, ay hinilan niyang isang lalaki at mabilis na sinuntok. Ibinaling niyang tingin sa babaeng nasa gitna ng mga kalalakihan. Matalim ang mga matang ipinukol niya. This girl is really a pain in his ass. Don't you ever dare to touch her, or else all of you will gonna die here. Maotoridad niyang sabi gamit ang seryosong boses. Bakit? Sino ka ba? Tanong ng isang lalaki na malaking katawan. He didn't mind the guy. Instead, he looked where Sandra is. She looked tipsy. Mukhang may tama na dahil sa ininom na alak. I'm her brother. Walang emosyong aniya bago hinila ang dalaga at inilagay sa likuran niya bago matalim ang mamatang ipinukol sa mga kalalakihan. Naramdaman niyang mahinang paghampas sa kanya at nasisigurado niyang ang may gawa nun ay si Sandra. Hey, who are you? My brother? Paos ang boses na tanong ni Sandra sa kanya at binututan pa nito ng mahinang hagik-hik. Naramdaman niyang pagkapit nito sa kanya mula sa likuran. Hindi niya pinansin ang dalaga. Nakataon ang atensyon niya sa 4 na lalaki. Hindi siya makikipag-away. Baka ito pang isa sa mga dahilan upang mabulilyaso ang misyon niya. As long as walang nangyari sa babaeng to, hindi siya gagawa ng bagay para ikasira niya. But once they touch his girl behind him, dang, hindi siya magdadalawang isip na patayin ng mga ito. Hinila na niya ang babae papalayo sa mga lalaking yon. Nang makasalubong niya si Kit, ay tinangoan niya ito, ngunit nakangisi ito sa kanya ng nakakaloko. Shut up, Kit. Wala naman ako sinasabi ah. Ani to na hindi nawawalang nakakalokong ngisi sa labi. I need to go home. Paalam niya at hindi na hinintay ang magiging sagot ng kaibigan. Nagpatuloy siya sa paghila kay Sandra at nang nasa labas na sila ay marahan nitong tinulak at pinaupo sa semento. Dinig niya ang mahinang pagdaing nito na siyang ikinailing niya. What are you doing here, you brat? Nagtatagis ang bagang na tanong niya sa babae. Pumupungay ang mga matang tiningnan siya nito habang nakangiti. I followed you. Sinundan kita. And why the heck did you follow me? Ang tanong niya. Umiling babae at sinandal ang ulo sa kanyang binti. Bumuntong hininga siya at yumukod bago pinangko ang babae. Inayos siyang pagkakabuhat dito bago naglakad patungo kung saan nakaparada ang sasakyan niya. Binuksan niya ang passenger seat ng sasakyan at iginiya pa upo si Sandra. Nang mapaupo niya na ito, ay napahawak ito sa balikat niya. Silas, mahinang tawag sa kanya ni Sandra. Paos ang boses nito
na tila ba'y nahihirapan. Ipinilig ni Silas ang ulot ng iwas ng tingin sa dalaga. Tinanggal niya ang kamay nitong nasa balikat niya at isinara ang pinto ng sasakyan. Naglakad siya patungong driver's seat. Akmang bubuksan na niya ang pinto, ngunit may nahagip ang paningin niya na kung sino. Nagsalubong ang parehong kilay niya bago inilabas ang baril na nasa likod ng kanyang leather jacket. Sinigurado niyang nakalak ang pinto ng sasakyan bago niya tinungo kung nasa ang banda niya nakita ang bulto ng isang tao. Ngunit nang makalapit na siya doon ay wala siyang naabutan. Handang, sino yun? Sa huling pagkakataon ay inilibot ng tingin sa paligid bago bumalik sa sasakyan at nagbaneho paalis sa lugar na yun. Saglit niyang kinapunan ng tingin si Sandra na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Malaking palaisipan para sa kanyang bulto ng isang taong nakita niya kanina. Nasa madilim na parte ang taong yun kung kaya hindi niya nakita ang mukha. Ngunit sigurado siyang nakatingin ang taong yun sa kanya. Sa kanilang dalawa ni Sandra. Isa ba ito sa kalaban niya ngayon? O isa ito sa mga naging kalaban niya noon? He has these feelings na ayaw niyang masaktan si Sandra. Pakiramdam na gusto niyang protektahan ng dalaga kahit na ano pang mangyari. Nang makarating sila sa bahay, ay ipinarada niya ang sasakyan sa garahe at lumabas ng sasakyan. Umikot siya papuntang passenger seat at pinagbuksan ng pinto si Sandra. Tinapik niya ang pisngi ng dalaga. Hey, wake up! Panggising niya dito. Umungot ang babae bago dahan-dahang iminulot ang mga mata dahilan upang magtama ang kanilang mga tingin. We're here. Anunsyo niya at umayos ng tayo. Tumango ang dalaga bago bumaba ng sasakyan. Nanguna itong naglakad papasok ng bahay habang siya'y nakasunod lang. Ngunit nung papakyat na sila ng second floor ay nabuwal mula sa pagkakatayo si Sandra at kamuntikan ng matumba. Ngunit naging maagap siya at mabilis itong nasalo. Will you please be careful? Paasik niyang sabi. Thanks. Tugon ni Sandra at inalis ang braso niyang nakapulupot dito. Bumuntong hininga siya at hindi hinayaan ng dalagang humakbang pa dahil mabilis niya itong pinangko at binuhat. Napakapit si Sandra sa kanya at ipinulupot ng parehong braso sa batok niya. Stay away from me, Silas. May kakaiba akong nararamdaman. But I couldn't name it. Let go of me. Paos na boses at tila nakikiusap na ani Sandra sa kanya. Nagsalubong ang parehong kilay niya at hindi pinansin ang sinabi nito. Sinipan niya ang pinto ng kwarto ng dalaga nang nasa tapat na sila nito. Bumukas ang pinto at pumasok sila sa loob. Marahan niyang hiniga ang dalaga sa kama nito. Akmang tatayo na siya nang bigla siyang hawakan ni Sandra sa pulso at hilahin. Dahilan upang mapalapit ang mukha nilang dalawa sa isa't isa. Silas, ang init ng pakiramdam ko sa loob. Mahina ang boses na ani Sandra at gamit ang isang kamay ay hinawakan nito ang sariling dibdib. Ipinlid ni Silas ang kanyang ulo. He needs to resist the feelings that are now building up on him. I don't care, Sandra. Bitawan mo ako. Seryoso at may pagbabantang aniya. Ngunit umili na ang babae at hinila siya upang mas mapalapit sila sa isa't isa. Tiningnan ni Silas ang mukha ng dalaga. Napaka-inosente nito at napakaganda. Mula sa matangos na ilong, mapula-pulang labi, makinis at maputing balat. Muli ipinilig na naman niya ang kanyang ulo para pigilan ang kanyang sarili. You said, "You're my brother." Anang babae sa kanya. Dahil magkalapit lang ang mukha nilang dalawa, ay naamoy niya ang hininga nitong may bahid ng amoy ng alak. Yes. Kung ganon, bakit mo ko hinalikan? That was a punishment. Nag-iwas siya ng tingin. Kung sakali mang malaman nito ng kanyang ina, ay paniguradong magagalit ito. Isa yung pagkakamali. Stepsister niya ang dalaga at hindi tamang nangyari. Then, can you punish me again? Sinundan kita sa bar. May kakaibang kislap sa mga mata ng dalaga. Silas can see a glint of lust in Sandra's eyes. Para bang may hinalo ang mga lalaking yun sa inumin ng dalaga, dahilan kung bakit ito nagkakaganito ngayon. You think I should? Tanong niya sa barito ng boses. Tumango ang dalaga sa kanya. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ng sarili at inilapat na ang labi sa mga labi ni Sandra at sinakop ito ng halik. He kissed her. Kinagat niya ang pang-ibabang labi nito dahilan para bagyang umuwang ang bibig ng babae. Kinuha niya ang pagkakataong yun upang ipasok ang dila sa loob ng bibig ni Sandra. Sandra is good kisser for him. Kaya nitong sabayan ang bawat halik na binibigay niya. Ang kanyang halik ay bumaba hanggang sa makarating nito sa panga ni Sandra.
Ngunit agad niyang hininto ang ginagawa at itinulak ang dalaga na ngayon ay para bang dismayado dahil huminto siya. Stop it, Sandra. You're drunk. Matulog ka na't magpahinga. Seryosong ani niya at pinipilit ang sariling itago ang pagnanasang nararamdaman para sa babae. Napayuko si Sandra dahil sa kanyang sinabi. Okay, but can you just sleep beside me? Kahit ngayon lang. Please? May pagmamakaawang pakiusap sa kanya ng dalaga. Tiningnan niya ito sa mga mata at dahil doon ay wala siyang nagawa kundi ang pumayag. Nakakapagtakang pagdating sa dalaga ay wala siyang laban na para bang nagiging sunod-sunuran siya. This is insane. Humiga siya sa tabi ng dalaga at pinikit ang mga mata. It was so much hard for him, lalo na't may namumuko sa gitnang bahagi ng pantalon niya. Nagising si Sandra dahil sa matigas na bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Nagsalubong ang kilay niya. Gusto niyang tanggalin ang bagay na nakadagan na iyon, ngunit hindi niya magawa dahil sa tindi ng sakit ng kanyang ulo. Gising man, ngunit hindi pa rin niya iminimulat ang mga mata. Reklamo niya dahil sa pananakit ng kanyang ulo. Ay, pesting alak yun. Sinikap niyang imulat ang mga mata. Bahagya pa na itong kinurap-kurap bago tingnan ang bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Otomatikong nanlaki ang mga mata ni Sandra dahil sa kanyang nakita. Hindi ito bagay dahil braso ito ng isang tao. Dumako ang tingin sa mukha ng taong nakayakap sa kanya. Dumoble ang laki ng mga mata niya na mapagsino ang taong nakayakap. Hindi to pwede. Napatambal si Sandra sa sariling noo dahil may kung anong naiisip siyang posibleng nangyari kagabi. Oh my, may nangyari ba sa amin? Did he took my virginity? But wait, wala naman akong nararamdamang kakaiba sa pagitan ng mga hita ko. Hindi naman masakit ang pechay ko. Mahinang pabulong na pagkausap ni Sandra sa kanyang sarili. Pero paano nga kung may nangyari sa amin? At sadyang hindi lang talaga kalakihan yung kanya, kaya hindi masakit ang gitang bahagi ko. Dugtong niya at bahagyang napangwi at tumingin kay Silas. Ginulo niya ang sariling buhok nang muli niyang maramdaman ang tindi ng sakit ng kanyang ulo. Konti lang naman ang ininom niya kagabi, ngunit naging ganito ng epekto. Pilit niyang tinanggal ang kamay nito at bagyang itinulak. Sumandal siya sa headboard ng kama at tiningnan ng lalaki. Sunod niya namang tiningnan ang ilalim ng kumot. Nakasuot pa rin naman siya ng sexy dress na suot niya kagabi. Tinanggal ni Sandra ang kumot dahilan upang makita niyang pang-ibabang bahagi ng katabi niyang lalaki. Animong may namumuong tent sa gitna ng pagitan ng hita nito. Umiling-iling si Sandra at bahagyang kinurot ang sarili at nag-iwas ng tingin. Dumako ang tingin ni Sandra sa mukha ni Silas. Bakit ba kapag tulog ito ay napakaamo ng mukha? Ngunit bakit kapag gising ay nakakatakot at nakakairita? Lintik lang dahil asar na asar siya sa lalaking to. Natigil ang tingin ni Sandra sa mapupulang labi ni Silas. Napalunok siya at napahawak sa sariling labi. Nagulat si Sandra nang may biglang humawak sa kanyang bewang at hinila siya dahilan upang mapalapit niya ang mukha ni Silas at pumaibabaw siya sa lalaki. Hindi tuloy sinasadyang napahawak si Sandra sa matitigas sa pandesal ni Silas na kanina pa bumabati ng good morning sa kanya. Masamang tumitig sa taong natutulog. Paos na boses na sabi ni Silas. Amoy na amoy ni Sandra ang mabangong hininga nito. Kagigising lang nito, ngunit hindi amoy kanilang hininga ng lalaki. Nakaramdam tuloy siya ng hiya si Sandra sa kanyang sarili. Pero hindi ka naman natutulog. Depensa niya na pinilit ang sariling huwag mautal. Nilakasan niyang loob para makapagtanong. May nangyari ba sa ating kagabi? Matapang niyang tanong kay Silas. Nagsalabong parehong makakapalitong kilay at mas lalo siyang idiniin sa katawan nito. You can't remember anything? Silas? Mahina ang boses na tawag ni Sandra sa pangalan nito nang ilapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Dahil sa nangyari, dumoble ang sakit ng ulo ni Sandra. Mas na-stress yata siya nang makausap niya si Silas. Mabilis niyang tinapos ang pagligo at nagbihis. Hindi niya alam kung anong mukhang ihaharap niya dito. Ilang araw pa lamang lumipas simula nang magkakilala at magkasama sila, ngunit kakaiba nang nangyayari sa pagitan nilang dalawa. Napahawak siya sa sariling tiyan nang tumunog yun. Kanina'y dali-dali ang iniwan ng lalaki sa kwarto nito para bumalik sa sariling kwarto dahil sa labis na kahihiyan. At ngayon ay nagugutom na siya. Wala siyang choice kundi ang bumaba para kumain. Mabilis siyang tumungo sa kusina, ngunit halos mapatol si Sandra nang makitang may nagluluto sa kitchen. Isang hubad-barong lalaking nakatalikod sa direksyon niya na ngayon
ay abala sa pagluluto. Naramdaman yata nito ang presensya niya kung kaya't unti-unti itong humarap sa direksyon niya. Oh, hey baby sis. Baby sis may ass. Brad, sit down here. Patapos na ako magluto, kakain na tayo. Seryosong sabi nito at dahil nagugutom na siya ay tumangon na lamang siya kay Silas at mabilis na sinunod ang sinabi nito. Nang matapos ito sa pagluluto at pag-aayos ay isa-isa na nitong dinala sa hapag. Umupo ito sa upong kaharap niya, pagitan nila ang mesa. Let's eat. Sabi nito, natangulang ang tugon ni Sandra bago nagsimulang kumain. Napapikit siya ng malasahan ng pagkain. Simple lang naman tong luto ni Silas, ngunit sarap na siya sa pagkain. So, he paused for a bit. Tumigil naman si Sandra sa pagkain at napatingin sa kanya. Nang makita nitong nasa kanya ng atensyon, ay saka ito nagpatuloy sa dapat ay sasabihin. May gagawin ka ba pagkatapos mong kumain? Yes. Tipid niyang sabi, kahit ang totoo ay wala naman. Tumango lang si Silas bago nagpatuloy sa pagkain. Saglit na natigil si Sandra bago pinagpatuloy ang naudlot na pagkain. Nang matapos kumain, ay nagpresenta si Sandra ang maghugas ng pinagkainan. Pumayag na madagan ng lalaki. Natigil si Sandra sa pagbabanlaw ng pinggan nang may humintong bulto sa kanyang tabi. My mom and dad will go here. Get ready, baby sis. Tulala niyang tinapos ang paghuhugas ng pinggan. Mabuti na lang at walang katulong dito sa bahay. If there is, baka nahuli na sila sa kung anumang pinaggagawa nila ni Silas. Nang matapos sa ginagawa, ay mabilis siyang umakyat sa hagdan at nagtungo sa kanyang silid para ayusin ang sarili. Nang kontento na, ay saka siya muling bumaba. Saktong pagbaba niya sa sala ay naabutan niyang kadarating lang ng ama niya at ang bago nitong asawa, ang ina ni Silas. Daddy! Bati niya at hinalikan sa pisngi ang ama. Ganon din ang ginawa niya sa asawa nito. Hi tita! Hello sweetie! Tugon ng ginang sa kanya. Dad, bakit po kayo napadalaw dito? Wala sa sariling na itanong niya. Gusto lang kitang bisitahin at kamustahin, kayo ni Silas. Tugon ng ama ni Sandra. Natigilan silang tatlo nang may tumikhim. Napabaling sila sa pinanggalingan noon. Oh, Silas! Sabi ng ina nito. How are you? Maayos bang stay mo dito sa bahay? Yes, mom. Tipid na sagot ni Silas bago dumako ang tingin ito sa kanya. Dahilan para mapaiwas ang tingin si Sandra. Pangungumusta at pagpapaalala ang narinig nila mula sa mag-asawa. Pagkatapos noon ay umalis na rin ang mga ito. Habang naririto sila kanina, ay palihim na tinitigan ang ginagawa ni Silas at Sandra. Are you okay with that? Napakistot si Sandra nang marinig yun mula kay Silas. What? Ang mommy ko at ang daddy mo. Is that okay with you? How's your dad? Tuloy-tuloy at walang preno nitong tanong sa kanya. Napakuyom naman ang palad niya dahil sa naging tanong nito. Ayos lang. Tipid na sagot ni Sandra at tinalikuran ng lalaki. Hindi pa man siya nakakakbang papalayo, ay hinawakan na nito ang braso niya dahilan para matigilan siya at mapatingin dito. Ano? Let's talk. Hindi pa ba pag-uusap ang ginagawa natin? Sarkastikong tanong ni Sandra dahilan para makatanggap siya ng malalim na tingin sa lalaki. Tsk! Sabi ng lalaki bago ito umalis at iniwan siya. Kita mo yun? May pasabi-sabing let's talk. Bigla namang umalis. Mahinang pagkausap ni Sandra sa kanyang sarili. Muli siya nagbihis ng formal attire bago umalis ng bahay. Pupunta siya sa kumpanya para tapusin ang mga trabahong naiwan. Ipinamana ng kanyang inang kumpanyang yun sa kanya na ngayon ay siyang namamahala. Nang makarating si Sandra ay binati siya ng mga nadadaanan. Tanging tango at tipid ng ngiti lang ang tugon niya. Good morning, Miss Sandra. Bungad na bati sa kanya ng kanyang sekretary. Ngumiti siya. Do you have any appointment today? May isa po kayong meeting with the board members. Pagkatapos po'y wala na. Mga paperworks na lang po na dapat yung pirmahan. Magiliw na sabi ng kanyang sekretarya. Ngumiti siya at nagpasalamat bago umupo sa kanyang swivel chair. Habang hinihintay ang oras ng meeting, ay inuna muna niyang asikasuhin ang mga dapat pirmang mga dokumento. Mag-aalisin ko na nang matapos ang meeting at mga trabaho. Ito ata ang nagagawa ng hindi pumasok ng ilang araw. Natatambakan. Ipinark niyang sasakyan sa garahe nang makarating sa bahay. Pagpasok niya sa loob ay agad na bumungad sa kanya si Silas na nasa sala at prending nakaupo sa pang-isahang sofa. San ka galing?
Bungad na tanong ni Silas. Ano namang pake mo kung saan ako galing? Answer me properly, Sandra. Galing ako sa office. Nagtrabaho. Come here. Ano? Halika dito. Ulit nito na tinagalog lang. Bumuntong hininga siya at lumapit dito. Update me next time kung saan ka pupunta. You made me worried. Napakurap-kurap si Sandra sa sinabi nito. Tumangon na lamang siya bilang tugon. Anyway, hindi ako nakapagluto ng hapunan. Let's just eat outside. Ililibre mo ako? Okay, tara na. Kahit papano ay gumanang pakiramdam sa pagitan nilang dalawa at nawalang ilang na nararamdaman niya dito. Nang makarating sila sa restaurant ay hindi maiwasang mamangha ni Sandra. Kahit naman pumupunta siya sa mga ganitong lugar ay ibang isang to. At sa pagkakaalam niya ay isa ito sa pinakamahal na restaurant. You brought me here? Wow! Hindi ba halata? May bahay ng sarkasmong tanong ni Silas na ikinawala ng ngiti ni Sandra at inirapan nito. Nang matapos silang mag-order ay pareho silang tahimik na naghintay. Walang maisip si Sandra na mapag-usapan. Iyong madalas kong orderin mahal ang gusto kong kainin. Sabi ng matandang babaeng dumaan sa kasama nitong asawa. Sabay silang napatingin ni Silas sa mag-asawa. Ang sweet naman nila. Mahinang komento ni Sandra. Have you ever in a relationship? Just flings. Walang seryosohan. Sabi niya at uminom ng tubig. Why? Simply because gusto lang din nila ng laro. Not a serious one. Tatanungin din sana ni Sandra kung may naging karelasyon na rin ba ito, ngunit dumating na ang order nila. Tahimik silang kumain at nang matapos ay saka na sila umalis. Thank you sa dinner. Nakangiting sabi niya nang makauwi sila sa bahay. Mabilis siyang tumingkayad para halikan ito sa pisngi. Matapos niyang magpaalam ay dali-dali na siyang tumakbo papuntang kwarto para doon itago ang sarili. Ano ba yung nagawa ko? Wait, it's just a normal siblings too, diba? At least, at the cheek, hindi sa labi. Namumulang saad na sa kanyang sarili. Agad siyang nagtungo sa banyo para maligo at makapagpalit. Nang matapos, ay tiningnan niyang refleksyon sa salamin. Short at sando ang suot niya na kulay cream. Nang matapos mag-blower, ay naisipan niyang bumaba para sana uminom ng gatas. Ngunit nang makarating siya sa kusina, ay nadatnan niya si Silas na umiinom ng beer na nasa can. Akmang lalampasan na sana niya ito para kumuha ng fresh milk sa ref, ay humarang ang braso nito at yumapos sa bewang niya. Silas! Gulat ng bulalas dito at tiningnan nito. Anong ginawa mo kanina? You kissed me. It's normal. Magkapatid tayo. Gusto niyang mapangwi sa huling sinabi. Napalunok siya nang umisi si Silas at nilapit ang sarili sa kanya bago walang pasabing hinalikan siya sa labi. We're not siblings. Sabi nito bago niyang muling sinunggaban ng halik sa labi. At para namang may sariling isip ang labi niya para bumuka at tugunin ang halik nito sa kanya. Nang huminto sila'y habol nilang parehong paghinga. Para bang doon lang siya natauhan. Kusang kumilos ang kamay niya at itinulak ito palayo sa kanya. Anong ginagawa mo? What do you think? Nakangising tanong ni Silas at bahagya pa nitong kinagat ang sariling labi. Damn you! Asik niya at tinalikuran nito. My pleasure to do that. Natatawang sabi nito. Minsay hindi nito maintindihan dahil madalas ay seryoso ito. Minsan na may parabang may saltik katulad ngayon. Minsan na may mabait sa kanya. Hindi na mauulit yun, I swear. Sabi niya bago tumakbo paakyat ng hagdan. Dahil sa nangyari, ay ilang araw na niyang iniiwasin si Silas. Dahil ayaw niya itong makasabay kaninang hapunan, ay natulog muna siya at ngayon ay nagugutom na siya. Siguro naman ay tulog na ito at pwede na siya lumabas at kumain. Inipit niya ang buhok bago lumabas ng kwarto. Tanging safety night dress lang ang suot niya at nakayapak ang kanyang mga paa. Nang dumako ang tingin niya sa kwarto ni Silas ay nakasarado ito. Siguro itulog na ito. Marahan siyang bumaba ng hagdan at nagtungo sa kusina. Tanging dim lights lang nagsisilbing ilaw kaya hindi na siya nagabalang isindi ang mismong ilaw ng kusina. Nakita niyang may nakahanda sa hapag kaya mabilis niya itong nilapitan at hindi nag-abalang umupo dahil mabilis niya na itong nilantakan. Gutom na siya at ganito kumain kapag walang nakakakita. Iyan ang napapala nang hindi kumakain sa tamang oras. Halos mabilaukan si Sandra nang marinig ang boses na yun mula sa taong iniiwasan niya. Mabilis niyang nginuya ang nasa bibig
at nilunok at maluhaluhang tiningnan si Silas. "Why are you avoiding me?" Sabi nito at nilapitan siya. "Ano? Hindi no?" Sabi niya at nag-iwas ng tingin, akmang kukuha siya ng tubig, ngunit hinarang siya ni Silas at inabutan ng isang baso ng tubig na hindi niya napansing hawak nito. "Really?" Tanong nito nang matapos siyang uminom. Mabilis naman siyang tumango bilang sagot. Ngumisi ito at hinapit ang bewang niya bago siya matamang tinitigan sa mga mata. Napalunok si Sandra at para bang may mga paru-parong nagsiliparan sa kanyang tiyan. Gusto niya itong itulak palayo, ngunit huli na dahil lumapat ang labi nito sa labi niya. "Silas!" Mahinang tawag niya sa pangalan nito at napakapit sa balikat ng lalaki nang marhan itong kinagat ang labi niya. Ang halik nito'y bumaba sa kanyang liig habang ang kamay ay bahagyang minamasahe ang kanyang dibdib at ang isa nitong kamay ay naglalakbay sa kanyang hita. Animoy may hinahanap. Tumigil si Silas sa paghalik sa kanya at gusto niyang hampasin ang sarili dahil bahagya niyang hinabol ang labi nito at nakaramdam ng paghihinayang. Ngunit nagulat siya nang buhatin siya nito at dinala sa kwarto. Napakagat labi siya at hinayaan si Silas. Nang makarating sa kwarto nito ay marahan siya nitong inihiga at inibabawan. "Your temptation, Sandra." Paos na boses ng sabi ni Silas. "Pahintuin mo ako kapag hindi mo gusto o tutul ka." Sabi nito bago walang pasabi siyang hinalikan sa labi habang ang kanyang kamay ay naglalakbay sa kanyang katawan bago pinunit ang suot niyang night dress. "Silas," mahinang daing niya. "Yes, sweetheart. Pahintuin mo ako kung ayaw mo nito." Sabi nito bago dumako ang kamay nito sa gitnang bahagi ng kanyang hita at bahagyang ipinaglandas ang daliri nito. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi niya alam ngunit wala siyang maramdamang pagtutol sa ginagawa nito sa kanya. Sa huli, natagpuan na lamang ni Sandra ang sariling humahalinging habang sinasambit ang pangalan ni Silas. Ibinigay na niya ang puring iningatan sa loob ng mahabang panahon. Gusto niyang sampalin ang kanyang sarili dahil sa nagawa, ngunit kahit alam niyang hindi ito tama, ay hindi siya makaramdam ng pagsisisi dahil alam niya mismo sa sarili niya na ito'y kanyang ginusto. Kinaumagahan ay nagising si Sandra ang masakit ang buong katawan, lalo na ang nasa gitnang bahagi ng kanyang hita. Nang maalala niyang nangyari kagabi ay hindi niya maiwasang hindi mamula. "Anong nagawa ko?" Tanong niya sa sarili bago tiningnan ang katawan sa loob ng kumot. Wala siyang suot na kahit ano at konting galaw niya ay sumasakit ito. Napalingon siya sa pinto ng bumukas yun at inluwa si Silas sa madalang tray ng pagkain. Nang magtama ang kanilang paningin ay agad siyang nag-iwas. "Hey, good morning. Good that you're awake na. Nagdala ako ng pagkain. Kumain ka na." Sabi nito sa kanya at lumapit bago siya hinalikan sa noo. Tungkol sa nangyari kagabi, kalimutan mo na yon." Dahil sa sinabi niya ay nagbagong ekspresyon nito. Hindi ito sumagot at natahimik. Inayos nito ang dalang pagkain sa harap niya para makakain siya ng maayos. Natigilan si Sandra habang pinapanood ni Silas. Habang kumakain ay bigla itong nagsalita. "Alam ko na masakit yan, kaya naghanda ako ng bath para sa'yo. I'll take care of you." "Ha? No, kaya ko naman to." Sabi niya. Nahihiya siya kaya agad siyang tumanggi. "No, I won't let you. Hayaan mo kung alagaan ka." At kagaya nga ng sinabi nito ay matapos siyang kumain marahan siya nitong binuhat at dinala sa bathtub. May nakhandang tubig na may mga bula pa at nang ibaba siya nito doon ay naramdaman niyang katamtaman ng temperatura ng tubig na nagpagaan ng pakiramdam niya. "Masakit pa ba?" Tanong nito. Iminulat niyang nakapikit na mga mata dahilan para magtinginan sila. "Yes." "Do you want me to ease that pain?" Tanong nito sa kanya. Sa pag-aakalang matino ang gagawin nito'y tumango siya. Laking gulat niya nang bumaba ang kamay nito sa tubig at marang hinimas ang kanyang perlas. Napapikit siya nang maghatid dito ng sensasyon sa kanya. Nababawasan ng sakit ng kanyang pagkababae at napapalitan ng kakaibang pakiramdam. Nang matapos pagligo niya ay muli siyang kinarga ni Silas. Dahil may suot naman siyang bathrobe, ay hinatid na siya nito sa sarili niyang kwarto para makapagbihis siya ng komportableng kasuotan. Mabilis na lumipas ang mga araw at naging linggo. Ilang araw rin siyang hindi nakapasok sa trabaho dahil sa pananakit ng kanyang pagkababae. At si Silas ay panay ang pag-aalaga sa kanya. Pauwi na siya galing trabaho. Excited siyang umuwi dahil alam niyang pagka-uwi niya ay sasalubong sa kanya si Silas.
May dala rin siyang hapunan nila dahil kanina ay dumaan siya sa isang restaurant at bumili ng makakain nila. Nang makarating sa bahay ay ipinark niyang sasakyan sa garahe bago pa kanta-kantang lumabas bago pumasok sa loob ng bahay. Nawala ang ngiti niya nang di madatnan si Silas sa sala kaya hinanap nito sa kusina ngunit wala. Silas? Where are you? Malakas na boses niyang sabi at umakyat sa pangalawang palapag ng bahay para tingnan ito sa kwarto nito. Ngunit wala. Mabilis siyang bumaba at tinignan ang sasakyan nito at doon lang niya napansing wala palang big bike nito. Tanging ang sports car lang ito at ang sasakyan niya ang nasa garahe. Nakaramdam siya ng paghihinayang at kirot sa kanyang dibdib. Hindi nito gawaing umalis ng walang pasabi. Sa mga nakalipas na linggo ay mas naging malapit sila ni Silas sa isa't isa. Ang sabi nito kanina ay hihintayin siya nito hanggang sa makauwi. Ngunit nang makauwi naman siya ay wala siyang nadatnang Silas na nag-aabang sa kanya sa sala. 5 araw nang nakalipas ngunit wala pa rin Silas ang bumabalik at tumating. Pinahid niyang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Kung kailan nahulog na siya doon ay doon naman siya nito iiwan. Nasaan ka na ba kasi Silas? Mahina at garalgal niyang tanong sa kawalan habang nakatingin sa refleksyon sa salamin ng banyo. Hindi niya matanggap sa una ang totoong nararamdaman, ngunit kung kailan tanggap na niya at sigurado na siya sa nararamdaman ay doon naman hindi nagparamdam si Silas at nawala na lang na para bang bula. Eto ring mga nakarang araw, madalas ang pagsusuka niya tuwing umaga. Minsan nahihilo at madalas ay inaantok siya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi niya maiwasang hindi isiping baka nga'y buntis siya dahilan para bumili siya ng PT. Muli niyang pinahid ang luha at tumingin sa hawak na PT para makita ang resulta. Pagak siyang natawa nang makita ang resulta. This is ridiculous. Ani niya kasabay ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Hindi siya makapaniwala sa resulta kahit pa alam niyang posible itong mangyari dahil sa ginawa nilang dalawa ni Silas. Para makasigurado ay kinakailangan niyang pumunta sa ubi. Mabilis siyang naligo at nagbihis bago umalis. Natatakot siya sa pwedeng mangyari. Natatakot siyang harapin ito ng mag-isa, ngunit anong magagawa niya? Wala ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Nang makarating sa klinik ng kakilala niyang OB, ay agad siyang nagpakonsulta. At nang bumalik ito sa kanya para sabihin ang resulta, niya nakumpirmang totoo nga ang nasa PT at hindi ito isang pagkakamali. Congratulations, Miss Sandra! You are 3 weeks pregnant! Nakangiting anunsyo sa kanya ng doktor. Napailing-iling siya at hindi maiwasang hindi mapaluha. Hanggang sa makasakay siya sa sariling sasakyan ay tahimik pa rin siyang umiiyak. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ama at ang ina ni Silas. Kailangan ni si Silas sa mga oras na ito, ngunit nasaan ito? Naglakas loob siyang magmaneho papunta sa kung saan nakatirang ina ni Silas at ang daddy niya. Iha, anong ginagawa mo dito? How are you? Tanong sa kanya ng ina ni Silas nang makarating. Wait, are you okay? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong nito. Tita, nasaan po si Silas? Tanong niya nang hindi sinasagot ang tanong sa kanya ng ginang. It's been almost a week since he left. What? Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta? Tanong ng ginang sa kanya. Umiling naman siya bilang sagot. Anyway, bakit mo siya hinahanap? Did he do something bad to you? Sabihin mo sa akin. Tita, buntis po ako. Nakayuko niyang pagtatapat. Nang ilang segundo nang lumipas ay wala itong tugon ay saka siya nag-angat ng tingin dito at doon niya nakita ang ekspresyon nitong nagtatanong. And who's the father? Tanong nito sa kanya na ikinatulo ng kanyang luha. Kung ano man ang maging reaksyon ng ina ni Silas ay tatanggapin niya maging ang reaksyon ng kanyang ama. Ang anak po ninyo, si Silas. Ani at napaiwas ang tingin. Nakakabinging katahimikan ng namutawi matapos niyong sabihin. I know it's wrong po. Dahil magiging sibling ko siya. I'm sorry. Hingi niya ng tawad. Natuloy siya sa kinatatayuan nang yakapin siya ng ginang. Don't say sorry, Iha. Wala namang mangyayari sa inyo kung hindi niyo yung ginustong dalawa, di ba? I hope that my son will come back. At hindi naman niya gagawin sa iyo yun kung hindi ka niya gusto. Paano po kung hindi siya bumalik? If you don't, kakalad ka rin kung anak ko papunta sa iyo. Now, don't think too much about that, Ako nang bahalang magpaliwanag sa daddy mo. Matapos niyang magpasalamat, ay saka na siya sumakay sa sariling sasakyan at umalis.
Medyo nabawasan ng bigat ng nararamdaman niya dahil sa sinabi ng ina ni Silas. Dahil nakaramdam siya ng gutom, ay huminto muna siya sa isang restaurant para doon kumain. Nang matapos, ay agad rin siyang umalis. Akma na siyang papasok sa kanyang sasakyan nang biglang may tumakip sa kanyang ilong. Dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Nahanap at hawak na namin siya. Huling linyang narinig niya sa taong may hawak sa kanya bago siya tuluyang mawala ng malay. Nagising si Sandra dahil sa tubig na ibinuhos sa kanya. Inilibot ng tingin sa paligid at hinanap kung sinong may kagagawa nito sa kanya. Mabuti na't gising ka na. Dumako ang tingin ni Sandra sa pinanggalingan ng boses at doon niya nakita ang isang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Sandra. Napatingin siya sa sariling mga kamay at paa at doon napagtantong nakagapos pala siya. Lumuhod ang babae at sinambal siya ng malakas. Hindi mo na ako kailangan makilala pa. Ang silbi mo lang naman dito ay ang ipain kay Silas Kahir na yon. Sabi nito na muli siya nitong sinampal ng malakas. Tama na yan. Kailangan natin siya. Sabi ng isang boses lalaki dahilan para sunod siyang mapatingin dito. Oops, sorry. Nakangising sabi ng babae at yumapo sa bagong dating na lalaki. Agad siyang nairita. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong, ngunit alam naman niyang walang makakarinig sa kanya at tutulong. Let's eat first, honey. Hindi naman niya tatakas eh. Anyaya ng lalaki sa babae. Tumango naman ng babae at iniwan siya ng mga ito. Sunod-sunod ang pagtuloy ng luha niya dahil sa kanyang sinapit. Kailangan niya makaalis sa lugar na to para sa baby niya. Nang makakita siya ng basag na salamin, pagkapang niya itong kinuha at ginamit para putulin ang tali sa kamay niya. Nahirapan man, ngunit matagumpay niyang natanggal ang tali sa kanyang kamay at paa. Kahit nanghihina, ay mabilis siyang umalis sa silid na yon. Natigilan siya nang marinig ang boses ng babae at lalaki. Agad siyang nagtago sa isang likod ng isang drum para hindi siya makita ng mga ito. Ngunit sa huli ay nahuli rin siya. Akala mo makakatakas ka? Gigil na sabi ng babae sa kanya at sinabunutan siya. Akma na siyang sisikmuraan ng lalaki nang may narinig silang putok ng baril. Ano yun? Natuntun tayo. Galit na sabi ng lalaki. Siya na ba yun? Nahanap ba niya ako? Tanong ni Sandra sa kanyang isipan. Tahimik niyang pinagdarasal na sana'y dumating ito. Dalhin mo ang babaeng to sa likod at naroon ang mga tauhan natin. Dalian mo! Baka si Silas na yun. Sasalubungin ko ang lalaking yun. Utos ng lalaki sa babae dahilan para hilahan siya nito paalis. Hindi niya magawang magpumiglas dahil sa panghihina. Ang kanyang hita ay may bahay na ng dugo na siyang ikinatakot niya. Dahil sa panghihina, kusang unti-unting bumigay ang tuhod ni Sandra at tuluyang natumba. At kahit anong hila ng babae sa kanya, ay hindi niya kaya pang makatayo. Natatakot siya, hindi para sa sarili, kundi para sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Bago siya tuluyang mawala ng malay, ay nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng barel at ang pagtawag ng pamilyar na boses sa pangalan niya. Hinihintay ni Silas si Sandra nang makatanggap siya ng tawag mula sa ama. You have to come here. Mayroon kang bagong misyon. Iyon ang boses ng kanyang ama. Ayaw man niya ay pumunta pa rin siya. Akala niya saglitan lang dahilan para hindi na siya makapagpaalam sa dalaga. Babalik siya agad dahil mamayang gabi rin ang plano niyang magtapat ng nararamdaman kay Sandra. Ang akala niyang saglit na misyon ay inabot ng ilang araw. Hindi niya magawang lapitan at kumustahin ng dalaga dahil nasa misyon siya. Ang tanging magagawa lang niya ay pagmasdan nito mula sa malayo. Mula sa kanyang inay nalaman niyang buntis si Sandra na siyang ikinatuwa niya. Ngayon ang balik niya at marahil ay nasa bahay si Sandra. Dahil sabi ng ina niya ay agad itong umuwi matapos itong bumisita. Sa isipin yun ay minadali niyang umuwi. Ngunit pagkarating niya ay wala roon si Sandra na siyang ikinabahala naman niya. Tiningnan niya ang location nito at nasa tapat ang isang restaurant ang sasakyan nito. Agad siyang umalis para pumunta doon. Ngunit sasakyan lamang nito ang naroon at wala na si Sandra. Nakaramdam siya ng kaba at takot para sa dalaga. Hindi niya kakayanin kung may masamang mangyari dito at sa magiging anak nila. Man, locate Sandra now. Utos niya sa kabilang linya kung nasa ng kaibigan. Agad niyang pinatay ang tawag. Ilang saglit lang ay nakatanggap siya ng mensahe kung nasa ng address. Halos pali pa rin niyang sasakyan makarating lang agad sa isang abandonadong lugar. Go, find your lover. Kami nang bahala sa mga sagabal. Sabi ng kaibigan niyang si Hendrik. Mabuti na lamang at sumunod ang mga ito.
Tumango siya at mabilis na tumakbo papasok. Nakasalubong niyang pamilyar na lalaki. Ang isa sa matagal na niyang hinahanap na pinuno ng isang syndicate. Nandito ka na, Kaher. Mabuti naman. Sayang lang dahil patay na siya. Nasaan siya? Patay na. Ulit nito dahilan para muli nitong barilin. Nagsidatingan ng mga kaibigan niya kaya iniwan na niya ang lalaki at muling hinanap si Sandra. Natagpuan nito sa hindi kalayuan, nakahandusay at wala ng malay. Sandra! Sigaw niya at agad niyang binaril ang babaeng nakatalikod sa gawin niya nang akma nitong babarilin si Sandra sa dibdib. Mabilis niyang tinakbo ang pagitan at binuhat si Sandra. Hey sweetheart, no please, don't, huwag mo ko iiwan. Please hold on. Pakiusap niya na puno ng takot bago tumakbo patungong sa sasakyan ng mga kaibigan at nagpahatid sa ospital. Hanggang dito lang po kayo, sir, sabi ng doktor nang makarating sila sa tapat ng operating room. Wala siyang nagawa kundi ang maupo na lamang sa sahig dahil sa labis na kabat takot na nadarama. Magiging maayos din siya, sabi ng kanyang kaibigan. Buntis siya. Mababa ang boses niyang sabi. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa kanilang dalawa. Lumipas ang mahigit kalahating oras at sa wakas bumukas ang pinto at kinakabahan niyang hinarap ang doktor. We successfully removed the bullet, sir. 2 basyo ng balang na alis namin. Hintayin na lang po nating magising siya. Wait, how's the baby? She's pregnant. The baby's fine. She's still in her first trimester. Hindi gaanong naapektuhan ng bata. Pwede na siyang ilipat sa kanyang kwarto at dun obserbahan. Tugon ng doktor na siyang ikinahinga niya ng maluwag. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Wake up now, sweetheart. I'm home. I missed you. Sabi niya bago hinalikan ng noo nito at ang kamay. Wala pa siyang tulog kaya akmang matutulog na muna siya nang maramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng deliri ni Sandra. Sandra, naririnig mo ba ako? Tanong niya nang magbulat ito ng mga mata. My baby. Yun ang unang sinabi nito. Ligtas ang baby natin. Sorry na late ako. Sabi niya na punong-puno ng pagsisisi. I almost failed to protect you. Sorry. Inabot ni Sandra ang kamay niya at bahagyang pinisil. Kusang tumulo ang mga luha niya. From now on, you'll stay with me at hindi na kita iiwang mag-isa. Akin ka at paprotektahan kita. Gusto kita at mahal kita, Sandra. Mabilis niyang pinahid ang luha ni Sandra nang tumulo ito sa kanyang pisngi. Akala ko iniwan mo na ako. Natakot ako dahil kung kailan mahal na kita. Saka ka naman umalis. Niyakap nito sa marahang paraan. Hindi ko gagawin yan. Gusto kong bumuo ng pamilyang kasama ka. Sa buhay, hindi natin inaasahan ang nakalaan para sa atin. Akala natin ay wala nang para sa atin, ngunit ang hindi natin alam ay may nakaabang para sa tamang panahon. Hindi natin inaasahang ang taong darating lang sa iyong buhay ay siyang babago pala sa iyo. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-comment na rin sa ating kwento. Mag-subscribe na rin and click the bell button for more story updates. Muli, ito po ang Kuya Agustin Stories.